What is up mga kaibigan? Welcome back sa panibagong video na naman nga pala to. And today is another day, another video, another blade review mga kaibigan, no? Nga pala mga kaibigan, pagpresensyahan nyo na yung boses natin at medyo may mga ingay-ingay sa paligid dahil lobat ang aking mic. Bad trip mga kaibigan. So anyways, patuloy tayo sa pag-video. Ayan, charge ko muna. Nga pala mga kaibigan, malupit yung horse bone kapag natapatan ng UV light. So ito ang aking UV light. Tignan nyo ha. Ayun na, medyo green siya. At ang blade profile nito mga kaibigan ay isang double edge dagger. So ito ay isang regular na balisong. Makikita nyo naman stainless siya. Pero napakalupit niya mga kaibigan. Kung makikita nyo yung blade na to, ayan makikita nyo. Meron siyang mga pattern. Kasi alam nyo na pag laruan ko to nilagyan ko yan ng patina, tapos nung tinanggal ko yung patina bumakat siya sa may bakal, which is bigla akong nagulat at napoformahan sa aksidenteng nagawa ko. Ang angas na ito mga kaibigan, bumakat siya sa may bakal, kaya yan, nagkaroon siya ng ganyang pattern. Ito ay classic na balisong, no? Gawa sa high carbon steel o sa molye ang talim. Siyempre horse bone, tsaka yung mga bolster niya ay brass. Ayan, kaya pa mag-focus mga kaibigan. Ayan, yung mga bolster na to ay gawa sa tanso. Siyempre yung latch ganoon din, maganda. Sasara naman ng maayos. Ang kwento sa likod ng patalim na to ay malapit. Alam nyo ba to? Nakuha ko lang sa nangangalakal dito sa amin. Yung nangangalakal na kumukuha ng mga bakal gano'n kasi bebenta niya. Ayun, nakakuha siya nito. Tapos ngayon, tinanong ko kung magkano. Ang sabi niya sa akin, 500. And then, sabi ko, babalikan ko na lang. Itabi mo muna. And then, mga 2 linggo ang nakalipas, may 500 na ako. Bumalik ako. And then, nakita ko yung balisong na to ay naging mas madungis kaysa nung una ko siyang nakita. Sabi niya sa akin, 200 na lang. And then, ayun, binili ko na. Kasi alam niyo naman mga kaibigan, pag mura, bilhin na natin. At saka, binili ko siya sa halaga na sinabi niya. At ayun mga kaibigan, medyo nirestore ko siya. Kaso ngayon, medyo nagkaroon na siya ulit ng patina. Nung unang punta sa akin nito, nung nirestore ko to, makinis yung bolster niya. Siyempre ngayon, hindi ko na medyo nililinis kasi alam nyo na, gusto ko yung may mga patina. Ngayon, katulad nyo, nag-build up na yung patina din. So, yun mga kaibigan, ang kutsilyo o ang balisong sa 29 at ang kwento na to. So, yun lang mga kaibigan. Again, ini-invite ko kayo. Kung bago kayo sa channel na to, mag-subscribe, mag-like, or mag-comment na kayo mga kaibigan. So, ayun lang. Stay sharp.